For the sample problem class, gagawa natin to ng shear and moment diagram using both method. So, unahin natin yung shear and moment equation. So, we have here a simply supported beam na merong different types of loading. So, mahahati yung beam natin sa tatlong segment, AB, segment BC, and segment CD. So, for segment AB, so nandito yung cut natin along segment AB. Then, ito naman for segment BC and segment CD. Unahin natin yung segment AB, where yung boundary ng X po natin is from 0 to 1 meter. So, kunin natin yung left section ng segment AB. Then, yung internal shear force and the moment. So, yung assumption natin classes, positive po yung shear natin, gawa nga na pag-create ng clockwise rotation. Then, ang moment naman natin is positive kasi makakapagawa to ng smiley face. Ito V and M. So, for the shear equation, kunin natin yung summation vertical forces. So, meron lang tayo dito V is equal to 63.625 kN. So, vertical lang yan. Then, wag natin kalimutan yung distance X pala. Then, kunin naman natin yung summation moment equal to 0. So, M is equal to 63.625 X. Then, for segment BC naman, ito naman yung kukunin nating section. Segment BC na yung boundary ng X. So, from the left support, yung distance ng point B is 1 meter. Then, yung distance naman po ng point C from left support is 4 meters. Therefore, yung boundary ng X is from 1 to 4 meters. Then, i-draw lang natin ulit yung section na to. Kopyahin lang lahat. 2 kilonewton meter and the uniform load na 30 kilonewton per meter. Then dito yung cut section, yung assumption natin positive shear and moment. So kaya natin yung summation. So bago yan yung mga distance muna. Yung distance X, then yung length naman between AB, segment AB is 1 meter. So, kunin natin class yung summation forces vertical equal to 0 para makuha yung shear equation. So, meron tayong upward 63.625 minus 30. Then, para maging single load to, kailangan natin i-multiply siya dun sa length niya. Ang gagawin lang, yung distance X, isusubtract lang itong 1 meter. Yun yung matitirang distance ng uniform load. So, X minus 1 meter. Then, meron tayong moment na pareho sila nung direction nitong uniform load. So, same yung sign nila, M. Then, bago natin pala makalimutan, meron pong internal moment na same yung ikot niya in this reaction po. In this reaction. So, plus ito may okay, summation vertical pa lang pala tayo, so ini-neglect muna natin to. So dito tayo tumingin, then minus the shear equal to internal shear equal to 0.
Then, i-arrange lang natin. So, i-transpose lang sa other side. Then, ito yung makukuha nating equation. Then, summation moment equal to 0. So, ito na yung ikot nung reaction. 63.625 times yung moment arm na x. Then, meron tayong internal moment plus 2. So, same yung direction nito at ito. Papunta dito sa point na to. Minus 30 para sa uniform load. Times yung haba niya, x minus 1. Then, yung moment arm niya. So, kalahati ng x minus 1 minus yung moment doon sa cut section. So, i-rearrange nyo lang. Bale, kailangan nyo lang to ilipat sa kabila. So, 63.625x plus 2 minus 30 divide 2. Or pwede na natin to i-simplify. So, ilalabas lang natin. 30 divide 2 is 15. Then, i-combine lang natin yung parehong term. Then, for segment, CD po. So, instead na ito yung kunin, pwede po natin na pasimplihin yung solution natin by isolating this side na lang. So, i-consider natin yung right section po. Kasi, medyo complicated na kung ito yung kukunin natin. Gawa nga na may uniform load na nasa gitna. So, mahihirapan tayong makuha yung distance nito. Kung yung x dito is ganyan. So, ito na lang yung kukunin. Segment CD. Na yung boundary nito, so mag-start to sa 0, papunta sa point C na ang distance niya from the right po is 4 meters. So, 0, x to 4 meters. So, considering the right section. So, yung magiging drawing natin, then may reaction na 30.375. Then, ito yung cut. Then, yung assumption natin, ito yung distance x. So, gagawin nyo na lang is, yung assumption nyo, laging positive na lang para hindi kayo malito dun sa sign convention. Para maging positive po yung shear, dapat, diba, iikot siya clockwise. So, sa right section, yung direction po ng shear dito is upward. Kasi, iikot siya dito clockwise. Then, yung moment naman, so, ganyan, M. So, kunin natin yung summation vertical equal to 0. So, meron tayo dito 30. So, yung V natin, same yung V plus 30.375 equal 0. So, yung V natin is equal to negative 30.375 kilonewton. Then, yung summation moment naman is equal to 0. So, meron tayo ditong counterclockwise direction ng 30.375 times the moment arm x minus yung moment natin na M equal 0. Therefore, ito po yung moment equation natin for segment CD. Okay. So, i-highlight ko lang yung mga kailangang equation. So, ito. Then, ito. So, punta na tayo sa paggawa ng shear and moment diagram. So, kopyahin ko lang to. Ilalagay ko dito. Then, gawa tayo ng straight line na align dun sa mga point ng segment.
So, unahin natin gawin yung shear diagram. For point A, VA. So, yung segment AB, yung boundary ng X is from 0 to 1 meter. 1 meter. So, yung point A sa AB, papalitan lang natin ng 0 yung X. Pero dito sa nagawa nating shear equation po, wala tayong makikitang X na kailangan palitan ng 0. So, as is na yan, yun na yung magiging value for point A, 63.625 kilonewton. Then, same pa din. Sa point B, ang distance niya is 1 meter from the left support. Wala pa ding X na kailangan palitan. So, same lang yung magiging value ng shear ng point A at saka point B. Then, sa segment BC po, ito yung boundary niya. 1 meter to 4 meters. So, sa point B po, 'di ba? Na-cover din niya ng segment BC. Bale, may dalawa tayong value for shear ng B po. So, refer na lang natin as the VB prime. Then, palitan natin sa shear equation yung value ng X as 1 meter kasi yung point B dito sa segment BC, meron siyang distance na 1 meter from the left support. Okay. So, di ba makakancel out tong term na yan kasi pagka pinalitan natin ng 1 minus 1, 0. So, yung matitira is 63.625. 63.625 kilonewton. Then, yung shear at point C. This time po, sa point C, ang papalitan natin na X is 4 meters kasi 4 meters yung layo niya from the left support. So, pwede nyo gamitin yung calculator para makompute natin yung value. O sige, pwede namang kopyahin muna yung shear. 63.625 minus 30. Yung X dito is 4 minus 1. Yung makukuha nating sagot using your calculator is equal to negative 26.375 kilonewton. Then, sa segment CD, ito yung crucial part po sa CD kasi baka malito kayo. Pero yung magiging reference natin is sa right section, ito yung magiging 0 niya, papunta sa C na may layo siya from the right support ng 4 meters. So, para makuha natin, ito 0 to 4. Okay. So, baliktad pala. Okay, tama. So, yung shear po, dito sa point C, di ba, sa right support, yung layo niya is 4 meters. So, para ma-solve natin, yung VC prime, palitan lang natin yung X dito ng 4 meters. Pero, since wala nga tong X, so as is na yan, yun na yung magiging value. Negative 30.375. Negative 30.375 kilonewton. Same din siya sa shear at point D na yung X dyan is equal to 0. So, parang mag-start dito na yung origin kung ito yung kinonsider mong section. Na pareho pa rin siya sa value ng BC prime. Gawa nga na wala pong X na kailangan palitan dito sa shear equation ng segment CD. Then, i-connect na natin yung mga nakuhang points. So, positive, yung point A, pareho siya sa point B. Then, sa point B, dito pa rin yan. So, pareho pa rin.
tatama pa rin siya sa same point na 63.625. Then sa point C naman, so bababa siya. Okay, parang kailangan natin itaas ito ng konti. Bababa siya. Ito yung 63.625 positive shear. Then meron tayong negative shear. Then T, negative 26. 26.375. Then sa VC prime, sa isang point C, bababa siya ng negative. So, mas mababa siya, negative 30.375. Then sa VD, same lang siya ng height. Then sa VC prime, negative 30 pa rin siya. 375. So, connect natin yung isang point. Pagka uniform load po, di ba? Straight line lang yan. Or merong makikreate dyan na slope. Then, dito, since wala dyan loading, kaya pare-pareho po yung magiging shear along this segment. Kaya same din yung naging scenario dito. Kasi wala nga pong load. So, magiging pareho yung shear niya throughout the segment CD. So, kunin natin ito positive shear and negative shear. Okay. So, dito, meron tayong zero shear. Diba, isa sa concept po ng pag-a-analyze ng beam, lalo na kung simply supported ganito, pag may na-encounter na zero shear, madalas nandyan po yung maximum moment. So, kailangan natin makuha yung distance ng shear, zero shear, from the left support. So, by the ratio and proportion po nitong dalawang triangle, ito yung magiging computation natin. By ratio and proportion. So, sabihin natin, ito is the distance D, na yung haba niya is from this point up to zero shear. Then, yung haba naman nito is, di ba, ang total na haba ng segment BC is 3 meter. So, subtract lang natin yung D doon sa 3 meter para makuha naman yung distance para dito. So, by ratio and proportion, kunin lang natin yung horizontal and vertical nitong isang triangle. Then, dito naman yung horizontal and vertical para naman dito sa small triangle. So, D over yung height niya is 63.625 is equal to yung distance dito sa small, 3 minus D. Then, yung height naman dito is 26.375. So, hindi po natin pinapakialaman yung negative sign dyan pag nagre-ratio and proportion. Yung kailangan lang talaga is yung quantity niya or height. Tingnan natin. So, yung nakuha nating distance is D is equal to 2.12. Check lang natin. 63.625 26. Okay. Okay, tama naman, no? So, 2.120 meter. Then, yung 3 minus D, ang distance niya, 2.12 is equal to 0.88. So, magkakaroon tayo ng another point dito. So, sabihin natin siya as the variable A para naman dun sa point ng zero shear. Okay. Sige. So, punta tayo dun sa shear, the moment equation ng segment AB po. So, yung MA dyan, papalitan lang natin yung X
dito ng 0, meaning ang MA is 0. Then yung MB naman, yung distance po ng B is equals to 1. So papalitan lang natin to ng 1. So mag-equate siya sa 63.625. 63.625 kilonewton meter. Then punta tayo sa segment BC. Ito naman yung titingnan natin for segment BC. For MB prime, for MB prime po, ito yung gagamitin nating equation. Papalitan lang natin yung x dito ng 1 kasi yung boundary ng segment BC from 1 to 4 meters. So palitan lang ng 1. Basically ito makakancel na sa term. Ito yung matitira. So i-calculate ko na lang. So 63.625 times 1 plus 2. So yung value ng MB prime po is 65.625 kilonewton meter. Then yung MC naman, okay. So bago tayo mag-MC, 'di ba? May dadaanan muna siya na point E kung saan nandiyan malamang yung maximum moment. So nakuha na natin yung distance D, pero yung kailangan class para dun sa papalitan nating X is yung distance niya from the left. So bale, yung distance ng point E, i-add lang natin yung D at saka yung 1 meter. So ME at X equal to 1 plus 1 plus 2.12. So makukuha nating X 3.12 meter. So yun yung kailangan, yung distance po ng point A from the left support, hindi lang yung distance dito sa pagitan. Okay? So yung ME natin, ito pa rin yung gagamitin mong equation, but this time yung X mo is 3.12 na. So 63.625 3.12 plus 2 minus 15, 3.12 minus 1 squared. So nakuha nating moment at point E, 133.094 kilonewton meter. Then tuloy-tuloy na yan hanggang sa moment C, na yung point C po, ang distance niya naman is 4 meters. So papalitan mo lang yung X dito ng 4. So yung makukompute natin, same moment equation lang, but this time 4 na po yung value ng X. So 121.5. So 121.5 kilonewton meter. Then pagdating sa segment CD, yung MC natin, MC prime, bale, ang magiging value ng X dito from the right support po is 4 meter kasi nandito yung point C natin na ang layo niya from the right support 4 meters. So, ang mangyayari, 30.375 times 4 ang makukuha nating value. Malamang pareho yan dun sa MC nauna. 121.5 kilonewton meter. Then yung MD naman, ang distance ng point D sa right support, since siya yung start, so magiging 0. That means na yung MD natin is 0. So mag-connect na tayo ng mga points. Yung MA natin is 0. Yung MB is 63. Then yung MB prime na isa is 65 naman po. So mas mataas siya ng konti. 0, 63.625. Then yung isa is 65.625. Then yung ME naman po natin 133. So mataas siya. 133.094. Then sa MC 121. 121.5. Then sa MD 0. So connect lang natin. 'Di ba pagka rectangle po yung drawing. So straight line lang 'yan. I-connect lang natin siya. Then tataas siya sa 65. Pag triangle na yung drawing,
kukunin natin yung maximum height, or I mean, kung nasan po yung maximum height, nandun yung may slope. So, yung magiging drawing niya is ganito. Kasi pagka gumawa ka ng tangent line dito, may slope na makikreate. Then, pag nag-tangent line ka na naman dito, bumababa na hanggang sa ma-flat siya. Gawa nga na 0 na yung vertex. Then, dito naman, ganyan yung drawing. Curve po, no? Second degree curve pagka triangle. Then, dito, nandito yung may height. So, nandyan din yung may slope. So, hanggang sa mag-horizontal siya. Then, meron na naman tayong rectangle na i-connect lang natin straight line. So, yan na yung shear and moment diagram natin. Okay. Then, punta tayo sa paggawa naman ng shear and moment diagram using the graphical method. So, ito mas simple na yung magiging solution natin compare sa nagawa natin ngayon. Okay. So, kopyahin muna natin. Punta tayo sa isang slide. Okay. So, gagawa muna ako ng line for the diagram. Yan. Ito yung shear. Lagyan lang natin ng pangalan. Ito yung shear. Ito naman yung moment diagram. Okay. Para naman sa graphical method or area method, so magre-refer lang tayo dun sa loading diagram para magawa po yung shear diagram natin. For VA, so tataas tayo. So direct approach lang yung graphical. So tataas tayo ng 63. Then, since wala ditong loading, so tuloy-tuloy lang yan, no? So pareho lang yung mararanasang shear yan na 63.625 kN. So wala kasing changes along the segment AB. 63.625. Then, meron tayo ditong uniform load. So, 63.625. So, meaning, yung shear ng VA at saka shear at point B is equal to 63.625 kN. Then, pagdating sa VC, ang gagawin lang natin is yung previous shear po, which is 63, plus yung area dun sa load diagram. 63.625. Yung area natin dito is negative kasi po downward yung direction ng load. So, minus 30 times 3. So, yung makukuha natin, class, is 3.625 minus 30. 26.375 kN. Then, sa point C pa rin, diba meron siyang concentrated load. So, kailangan pa natin yan i-add. So, 26 point, ano ba yun? Negative ba yun? So, negative pala. Ito is, it should be negative. So, kailangan yung sundin yung sign. Negative 26.375. Then, yung concentrated load, downward siya. Again, negative pa rin yung sign natin pag downward. Pagka tumitingin kayo sa mga loading, yung sign convention lang po, pag downward is negative, pag upward, positive. 375 minus 4, so negative 30.375. Then sa ano naman, shear ng point D, so wala pa rin dyang loading. Kaya kung ano man yung naging shear sa point C, yun din yung magiging shear at point D. Kasi nga, yung negative 30.375, wala ka namang area i-add dito
So, yun na yun. Then, sige, i-plot natin. Sa point C, ang shear natin is negative 26.375. Then, same pa din, at point C, merong isa pang shear at negative 30.375. Then, pareho yung shear natin sa point D at point C. Ito pa rin is negative 30.375. Then, pag rectangle po, kinoconnect lang natin yan dyan. So, ito na yung diagram natin. Next is i-solve naman natin yung mga points for the moment. So, sa MA, so bago nyo gawing 0 yung start, i-check nyo muna po kung meron dito sa load diagram natin ng internal moment. So, gaya nito, no? So, sa support A, wala naman. So, safe na mag-start siya ng 0. Then, sa MB naman, kunin mo lang yung previous moment plus yung area po doon sa shear. So, yung area ng shear between segment AB, so, meron tayong positive area kasi nasa positive region siya. To 0 na to. Yung matitira is the area. So, yung height niya 63 times the length na 1 meter. So, 63.625 lang kilonewton meter ang magiging moment at point B. Then, di ba, may internal moment po ito. Hindi kasi dito ma-visualize yung internal moment. So, makikita nyo lang yan sa load diagram. So, kailangan pa natin yan i-consider sa point B. So, gawin natin MB prime. Pagka clockwise, positive moment. So, i-add lang natin yan. So, 63.625 plus 2 is equal to 65.625 kilonewton meter. So, tataas siya ng kaunti. Gawa nga nung internal moment. Then, sa ME naman, kung nasan yung maximum moment, nakuha na natin class yung distance ng triangle na to mula din sa ratio and proportion. Ito yung lumabas. So, ginawa ko siya in 3 decimal place para mas accurate yung magiging result dun sa mga susunod na points. So, yung ME is equal to MB prime plus the area po ng shear na to. So, positive area pa din siya. 65.625 plus 1/2 times yung height niya na 63.625. Then, yung length niya na 2.121. So, yung lalabas sa calculator natin is 133.099 kilonewton meter. Then, sa point C naman, so, ganun pa din. Gayahin muna yung moment dun sa previous plus yung area sa shear M3. So, kopyahin yung ME 133.099. This time po, we have a negative area kasi nasa negative region na siya. So, minus 1/2. Then, yung height niya is ito lang. Ito lang yung triangle na yan. Height niya is 26.375 times yung length niya na 0.879. So, makukuha natin yan. Minus 0.5, 26.375, 0.879. So, lumabas is 121.508 kilonewton meter. Then, sa MD naman, so, kopyan yung MC plus yung area sa shear, 121.508. Again, ito is negative shear din, or negative area. So, rectangle, 30.375 times yung length niya na 4 meter. So, yung makukuha natin is equal to 0. Is approximately equal siya sa 0. So, nagkaroon lang ng konting value, gawa ng nung pagra-round up lang dun sa distance between this segment po, no? So, equal to 0. So, plot natin yung mga moment. So, mag-start siya sa 0. Yung MB naman natin, 63. Then, yung 63.7
625. Then, yung MB prime natin, same pa rin siya sa point B. Tataas siya ng 65.625. Then, yung ME naman natin is 133.099. Then, bababa ng 121.508. Then, babalik sa 0. So, i-connect natin. So, sa pagko-connect, straight line lang pag rectangle. Then, tataas ng 65. Sa 65. Then, pag triangle, curve po siya. In second degree curve. Then, ito din. Then, rectangle. So, straight line lang. So, yan na yung shear and moment diagram natin.